What's up mga quiz? Welcome back sa aking YouTube channel, Sepi Razon, SCPHIEREZON. So for today's video, for today's video. So itong video na to, magbibigay akong bike na para sa akin. Although, bike ko na siya noon, pero nirepack ko, sinervice ko. Ngayon ko lang ulit siya mabubuo kasi naging busy nga ako. Bubuhay natin siya. Almost full. Almost full the project components, parts na nakakabit. Although, isa lang naman na hindi the project doon, ang enemy pedals. Pero enemy pedals, kay the project din naman yun. Remind ko lang po ko sa inyo, sa di ko nakakalam or sa may idea na at sa mga dating kilala na ako at sa mga previous customer ko na nagpa-build sa akin, nagbi-build po ako ng mga fixie bikes. Natabunan lang at natigil lang kasi na-introduce ko yung mga budget fixie whole bike dito sa akin shop. So, yun ang bumibenta sa akin yun. Gusto ko ulit mag-build. Sana sa inyo, pag may kilala kayo or malapit sa area ko, gusto magpa-build ng fixie, pasyal lang po kayo sa Golden Cycling Enterprise along Maharlika Highway sa Pablo City, Laguna. Kung hindi nyo po malocate, maanin nyo po kami sa Maps or Waze. Type nyo lang sa search bar, Golden Cyclery Enterprise. Yun po yung pangalan ng shop, tapos malulocate nyo na kami. Bibuild natin siya, mamaya merong umorder, yun po, umorder na Solana Rangers, Purple, at mamaya Colossi Low Pro V5, prepare din namin. Simulan natin i-build, i-montage ko na lang aking build, tapos ako ipapakita ko ano yung mga nakabit natin.
Yun mga kuys, ito yung ating finish build. Rat look ito. Naka-raw. The Project Frame V2 raw. So sinaya ko siya mag-rust para makuha talaga yung rat style. Yung pumogi. Para akala mo industrial team eh. Oh. Tapos, yan. Ito kasi itong bike na to, nakuha ko siya as a whole bike sa aking pinsan. Shoutout OG Cuz, George Maniego. So, thank you, shoutout sa'yo. So, pero nung nakuha ko to, naka TP V1 rims pa siya at naka skis tapered crank. Ngayon, may pinalitan ako sa kanya kasi sabi ko tracklo build siya, tracklo bike. Parang asagwa kung TP V1 rims ang ikakapit. Ang payat masyado. So, parang stock. Although, the project rim naman siya, pero parang stock rim ang itsura. So, naganap ako ng TP Slay, ng wide rim, 29er TP Slay. Bumagay siya sa 43C na Panaracer tire. Yan. Yun nga lang, lalong naging, ang clearance niya, delicate. Yan, no? Halos hairline na. Pati dito sa may chainstay, sa seatstay, maganda pa yung clearance kahit paano. Pero dito sa may chainstay, oh. Halos, lalo dito, sa side na ito, halos ano. Yan. Hairline clearance na. Yan. Tapos, tulad ng sabi ko nga, naka skis, crank arm siya, na tapered. In-out ko, tapos piltan ko. Thank you, Gab Ortiz, sa magandang deal na binigay mo sa akin sa TP Neo Classic mo, na naka TP alloy chain ring na rin. Diyos ko po, chain ring pa lang malasa na, pati itong crank TP Neo Classic malasa na. So kung ito total natin to, magkano ang value nito? Kung may gustong umawit sa akin ito, na i-out ko, hindi ako papabarat at malaki ang gastos nito. Yan. So, yan. Sa-isay na nga natin. So, yan. Ang kinabit natin dito, ang nakakabit din dito, the Project Headset 44mm. Yan. Then, the Project 110mm stem. So, yung spacer niya rin, kahit spacer yan, the Project pa rin, around 20mm spacer. Tapos Deviant handlebar, the Project din, nakaputol na to. Then sa saddle, the Project saddle din. Seat post, the Project, almost lahat. Yan, pati ang kanyang hubs, the Project seal bearing din. 32 holes. Si enemy pedals, yan tulad sabi ko, siya lang ang hindi naging the project, pero kay the project din siya, enemy pedals. Under siya ni the project. Kahit battle cage yan, the project din yan. Siguro pag ako, hindi na lang magpapatulog sa akin dito, sa build na to, kasi yun nga, bago ko peltan yung rim niya, pati crank niya, hindi ako makatulog talaga. Sabi ko, the project na, tas di pa, ang crank niya, skis lang. Maganda skis, oo. Kaso nga lang, complete yun na, yung baga. Tapos sa itsura nung rim niya, hindi rin makatulog doon, TP Slay. Ngayon, baka isa magpatulog sa akin itong pedals. Baka mapascroll ako ng TP clips. Or kung may pedals, parang alam ko meron pedals na the project, pero parang itsurang yung mga stock pedals na stainless na pero wala kasing makakabitan na pedal strap. Pero toe cage, alam ko kaya talaga ng toe cage yun. Kaso another gas na naman yun, the project toe cage. Yayari na ako, nakakasawa. Ayun. So, ang gear ratio nito ay 480, the project alloy chain ring. Tapos, cogs na 18T, stainless. So, yan lang din ang the project. So, siya, the stainless. The stainless. So, ang malito para sa akin, ang size ng frame na to. Pero, kita nyo, laki ng toe laps, oh. Yan. Yung toe laps niya sa akin. Pero, walang problema sa akin to. So, kasi nga, tracklo build naman siya. So, yung geometry niya sa akin, ayos lang. Mahaba yung stem niya, 110mm. Itinasa ko na lang yung saddle.
So, kasi hindi naman ako yuyuko masyado. Um, Aahon ako sa hahataw. Pinabit din pala natin dito na bottom bracket ay Neko 107. Kasi noong una, naka VP 110 bottom bracket to. Tapos skis tapered. Tulad sabi ko sa mga past video ko, ang tapered crank, di ba nagtatanong, Kuya, anong BB ang kakabit ko sa gito, frame sa gito? Ngayon kasi nagdedepende yan, tulad sabi ko, depende sa frame geometry at sa tapered crank. Iba-iba kasi hulma nga, tulad sabi ko. Kaya tulad nito, isipin nyo, meron akong BP 113 bottom bracket pero nagpalit ako ng 107 para mapalapit ko pa siya. Kasi tingnan ang hulma ng kanyang spider, yan, ang kanyang crank spiders, flat na flat talaga siya. Wala siyang hulmang nakaganyan. Parang nakaangat. Yan. So, kailangan ko paiksin yung bottom bracket para mapalapit siya sa kanyang chain line. So, itong tamang chain line na makuha ko kasi kung gusto ko magpalaki ng chain ring, eh baka sumabit na dito sa chain stay. Sayang naman. So, 107 na bottom bracket para sa TP Neo Classic sa TP V2 frame. Pogi. Sarap tignan. Sa mga walang appreciation sa Pixie, kung titingnan to, mukhang basura nga to. Mukhang basura. Pero kung titingnan mo yung presyo nito bawat pyesa, eh, baka sabihin mo hindi to basura. Ganda nito. Ang naganda nito sa TP fork nito, ang payat yun. Kumbaga parang kay Tsunami SNM4130, kay Cell 2K24. Pero ang pinag-iba nila, ang fork ni 2K24 at ni Tsunami, nakarekta dito yung fork. Nakarekta na dito sa may part dito na wineld. Ito naman, may onting nakausli siya na steel tapos saka wineld. Kaya nagkasya ang 43C na tire. Ayun nga pala. Syempre, may kailangan ko rin ng for safety or ano. Syempre, di mawala ang pedal strap. So, ang pedal strap na ikakabit natin ay ang aking trusted brand at makapal, matibay na Godspeed pedal strap. Subok na to. Itong kakabit ko. Tagal na to. Kapal na to. Tagal bago ito magpalit. Eh, syempre, mabibili nito as spare. Dahil shall not stop. Magandang motivation yan. Huwag ka titigil. Yan, sumingit-singit ka. Dahil joke lang. Huwag ka pa tumigil na ako ano man. Hindi ko anong ano mo. Yan. Magandang motivation to. Sa left ako magkakabit. Godspeed. Waiting natin. Baka lumabas ang version 2 ng Godspeed pedal strap. Hintayin natin ang new design. I-improve pa natin lalo yan. There. Sheesh. So, kung isa-isayin natin pala yung value nito, siguro sabi ko yung SRP price niya nung last year. Isa-isayin natin. Sa seat post Comet, the Project Comet, kung brand nyo yan, ang beta niyan ay 1,480. Kung the Project Saddle, 1,680. Kung yung frame naman na the Project V2, raw, kasi iba-iba rin ang presyo ng frame, kung raw o coated or painted. So, doon sa raw ay mga 8,000, 7,990. Sa headset, the Project headset, isipin nyo, headset pa lang yan ng the Project, 1,080 na kagad. Yung sa crankset natin, yung TP Neo, hindi pa, bukod pa yung chainring, 3,750. Tapos yung chainring niya, ay 1,950 naman. Diyos ko po, magkahulay pa yun ha. Sa fork naman niya, the Project fork, 3,950. Sa spacer, 225. Pero sold as set naman yun. Merong 10mm, yung 20mm at 5mm. Sa ngayon, nakabit 20mm. Sa rims, TP Slay, yan. Kung per piece yan ha, yung per piece yan, 1,330. Yun ang price niya per piece. Sa stem naman,
1,195. Diyos ko po. Tapos sa hubs niya, hubs pa lang ha, 2,980. Sa handlebar, Debian, the Project Debian, 1,480. Yung chain niya kasi, yung pala nakalimutan ko banggitin, ang chain niya, KMC S1. So, ang KMC S1, around 500 ang bentahan. Depende sa nagbebenta. Pero nagbebenta 450, 350. Yan. Sa cage, yan. Siguro pinakamurang the project ang hindi, ang spacer pala pinakamura 225. So yung battle cage niya 255 naman. Pero ang ganda, ang forma. Simple pero makita nyo lang yung logo ng the project. Tapos yung tires niya, Panaracer. Chinek ko rin ang presyo ng Panaracer kung brand new. Tubeless tire kasi siya. 1,900 per piece. 1,900 na isa. Malasa din. So kung ito total, around 36,000. 35,905 ang value nitong buong bike na to. Pero kung may mapapaibig sa aking build, sa aking pwede ko na naman to i-out kung gusto nyo sa aking build na to. Madali naman ang kausap. Sana sa reasonable na tawad, sa reasonable na agreement. Okay? So, ulitin ko lang sa mga gusto magpa-build ng fixie, affordable builds, pasya lang kayo sa Golden Cyclery Enterprise. Golden Cyclery Enterprise, sorry. Nabubulol ako sa pangalan ng shop namin eh. Pinangalan ko pero nabubulol ako eh. Golden Cyclery Enterprise, yan. Sa mga nag-PPM, sa mga nag-inquire, yan, nakaka-reply naman ako. Sa mga gusto magpa-ship or deliver, may option naman tayo. Sa COD, yun nga lang, sa on-call delivery courier na tinatawag namin. Kasi yun yung trusted namin eh. Sa pagtanggap ng pera, pag-deliver, at safe na nakakarating naman. Yun nga lang, depende sa reach niya. Yan naman, pag outside Luzon, tulad sabi ko ng last video, yung talaga sobrang layo na, GNT na. So, payment first, plus shipping fee. Ang shipping fee depends sa location, sa layo ng location nyo, syempre. At sa item, sa laki, at sa bigat, gano'n. So, we accept payment to GCash, bank app transfer, or money remittance, kung saan kayo pwede, flexible naman kami, basta pagka, katulad yan, papunta akong JNT ngayon, pagka punta ko doon, estimation, PPM ko yung shipping fee, tapos pag na-confirm ko na yung shipping fee, isi-send sa akin yung total payment to GCash, sa ako sa JNT or sa courier kung saan man available, at kung ano man mapili ng customer, flexible naman kami sa pag-receive ng payment. Siyempre, lugi din naman kami na pag bogus buyer. So, siyempre, kami naman mapagkakatiwalaan. Nabanggit nga ni Sir, nung itong umorder ng Rangers Purple, natatakot sila. First time nilang order na gano'n ang transaction namin. Pero yung ganitong transaction, bago pa wala pa Shopee Lazada, ganito na talaga nun. Kailangan mo na talagang magtiwala at hanap na katiwala. Yan. So ako naman po mapagkatiwala naman. So sa maliit na pera, ayoko magpakilala, ayoko magpakasira. Siyempre lang tayo gusto natin kumita ng malinis. So, ayun po. Basta kung order kayo, papadala natin yan. Basta kung gusto niyo yung magiging estimation ng shipping fee, shoulder niyo po yun. Tapos, yan, katulad yan, isa pa, papadala ko sa Lipa, Colosi frame set. Kung may kilala pa kayo, recommend nyo aking YouTube channel. Sa mga di pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo. So, thank you. Until next build. Meron akong piano naman. Meron kasi akong nakuwang second hand na cell. Ako din naman nag-build. Pero bubuhayin ko. So, baka yun naman yung next vlog ko. Kung wala pa ulit, nagpapabuild ulit sa akin. So, yun na muna ulit. Yun naman. Okay? So, thank you.